Bon appetito. Kung kayo ay mahilig kumain, narito ang inyong idol sa kusina, Chef Pablo Boy Logro. Nakatatakam na ba kayo? Andito tayo ngayon sa Idol sa Kusina, Boodle Feast. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng Boodle Feast? Ito ay galing sa Boodle Fight, military style na pagkain kung saan ang pagkain ay nagkalagay sa mga dahon, saging. Katulad nakikita niyo sa lamesa ngayon. Ito ay kinakamay at hindi ito ay kinukutsara. Tayo magkamayan. Yan po ang style. Okay? Ang makakasama natin ngayon ay walang iba kundi ang napakagandang model actress, fashion designer, painter, makeup artist, Survivor Philippines Castaway, at na-Discovery of the Year awardee ng Aliw Awards. Walang iba kundi si Sulin Yusef. Dito sa show mo. Wow! At wait, Tommy, kasi may balita ko. May nagmamahal sa akin daw dito. Oh? Sino ba yun? Yes! Yun. Ay, alam mo, si Sulin, ay dito sa Idol sa Kusina, mahal na mahal namin ang mga guest namin. I'm sure that's why everyone's a guest here. Kaya naman maraming gustong mag-guest dito, no? Oo nga eh. Yes! Ang kasama natin ay the HRM student and faculty of Tech Pacific College ng Cubao, Quezon City! Ikaw ba, Celine? Umamin ka. Umamin ka sa akin. Sa sisig mo niyan, kinakailangan bang kumain ka ba o hindi na kumakain? Oh, syempre. Tao ako. Wow, tao. Kaya kumakain siya. Oo. Nagda-diet ka ba? Kumain ako ng hangin. Hangin! Wow, free of charge. So, libreng-libre. Sana lahat kumakain ng hangin para wala ng gastos. Kalimutan mo muna ang diet mo ngayon. Handa ka na ba ng Boodle Feast natin? Oh, handa ang tiyan ko. Magkakamayan tayo at pabilisan ng kain. Hindi po pwede yung kunti-kunti. Hindi social kung hindi talaga pag sinabi. Boodle Feast, mabilis ang kumain. Cowboy ka ba? Oo, sobra. Okay! Isang masarap na gabi sa inyong lahat. Dito sa Idol sa Kusina, wala kayong gagawin kundi... Kumain ang kumain! Sulin, ito ang sugba, no? Gagawin natin mamaya-maya. Ito yung sugba. Mabuti may chopstick ako. Kakamayin ko sana, kaya lang eh. Kala ko budal-budal, bakit may chopsticks? Hindi, kakamayin ko sana, kaya lang eh. Sigurado, kakamayin ko na nga lang. Ito po yung sugba na manok, chicken inasal. Okay. No? Davao style ito. Ipapakita ko sa iyo, sa inyong lahat kung paano ginawa. Ready ka na ba? Ready ako. Wow, Suli. Okay, magluto na tayo. Yeah! Tayo. Wow, natikins ako. Dahil sa sexy ng aking kapartner ngayon, baka hindi ako makapagluto. Okay ba, Sulin? Tuturo na lang ako. Okay. Okay, Sulin, nandito po yung ating tinatawag na chicken thigh, chicken breast. Dahil ang style ng Davao, mga Davaoinyo, simple lang ang kanilang ginagawa, pero pinipilahan po ito ng mga tao doon. Ito yung, pag sinasabi nating inihaw or sugba, yan po ay nakatatak sa kanilang isipan na masarap. Okay. Kaya yan gagawin natin. Ready ka na ba? Ready. Okay, dito tayo sa kabilang lamisa. At ipapound natin ito. So, nalagyan na natin dyan. Ngayon, titimplahan natin. Pakiabot po yung atsuete. Anong atsuete? Ito po, atsuete. Joke. I thought flour. Okay, lagyan na ulit natin dito ang ating manok. At lagyan natin ng anato. So, lagyan natin ng asin. So, pag galit ka sa boyfriend mo, ganyan mo. Umalis ka dyan! Hindi halata, kasi paminta eh.
Pero dito ilalabas mo yung galit. Yan. Kasi sa probinsya ganyan, wala naman tayong tinatawag katulad nito. Halimbawa, shaker. Pero bading yung paminta, no? Ha? Bading? Oo. Hindi bading yung paminta. Pamin. Ah, oo nga, ano? Ang galing mo na palang mag-Tagalog, ha? Talo mo ako, ha? Kailangan mo mag-teacher sa gay linggo. Gay linggo? Oo. Sige. Saan ba yun? Ibang lingwahe. Sukin na natin. Okay, so Len, pakikuha po yung plato. Yung bilog na plato. Nasa dulo. Yan. Tapos yung flour po. Flour? Boss mo rito. Yung lahat? Lahat. Salamat. Okay. Siguro isa pang plato. Mawalang galang, ha? Bilog, itlog, ano? Yan, bilog lang. Bilog, itlog. Diyan mo ilagay. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, para magkaroon ng mark, ito yung simpleng gawa na pwedeng inihaw. So, mayroon tayong tinatawag na skewers. Skewers. Lagyan mo to. One side lang. Oo. 1, 2, 3, 4, 5. Anong forma? Inihaw na, di ba? Oo. Yay! Diba? Dalagyan natin ng olive oil. Ilagay natin yung inihaw natin dito. May tanglad ka, di ba? Ilagay sa ilalim. Then again, drizzle with olive oil or mantika. Okay lang yun. So, mayroon ko salamander kung wala naman oven. So, earlier, mayroon pa ako ditong niluto. So, luto na ito. Luto na, ha? Oo. Ilagay natin sa dahon. Yan ang ibig kong sabihin. Tapos babalutin natin. Kapag cook na or pwede? Pag cook na. Ah, pag cook. Nilagay ko lang sa gilid. Sandali lang po ito kasi salamander Sarap eh. na. Para lang makita mo kung paano, ilagay ko na rin dyan. Okay. At maya-maya luto na rin yan. Right? Mainit, ha? Don't touch. Very hot. Very hot. Okay, gagawa tayo ngayon ng suka na mayroong sili at sibuyas. Dadamihan ko para mamaya, solve na solve ka. Okay lang. Okay lang? Matibay ako. Matibay ka? Oo. Matatag? Oo. Kaya mo? Look at your fingers. I know it will. Hindi tinitingnan para parehong hiwa. Oh my God. Oh. It's our God. Now, Anong trick para di mag-cry? Kapag this one, you have to chop-chop close yung your mga eyes, onions? then you cry. Just kidding. Sandali lang, kailangan kayo. Narinig mo ba yung narinig ko? Luto na! Yun, di ba? Ganyan, wow. What a nice! Okay! So, nandito na yung sibuyas, sili, di ba? Lagyan natin yung ating Suka. Wow! Lagyan natin ng Decoration lang. decoration lang. It's a beautiful flower. Simple lang. At alam mo na kung bakit maganda ang aking ngiti ngayon. Kasi dahil kay Doktora Ninia Rodel De Luna. Siya yung nagpapangiti sa akin. Wow. Thank you, Doktora. Alright? What a wonderful. Okay, luto na. Okay, Sulin, luto na, ha? Para lalong sumarap ang ating inihaw na manok o chicken inasal Davao style, ang teknik nito, ito yung makabago, kumbaga sa ano, para lang lalo siyang sumarap. Lalagyan natin ng brandy, no? Yan. Brandy, yeah! Yay! Woo! Look at that! Wow! Nasunog! Okay. I love this one. You know why? The essence of the inihaw nandyan po dahil yung ating dahon, yan nagbibigay ng flavor doon sa inihaw. Dahil wala tayong charcoal. Di ba? Okay. Okay. So, naamoy mo ba? Oo. Parang amoy inihaw. Sarap. Hindi naman ikaw. So, gaganon ko lang dyan. Parang smoke flavor. O, di ba? What a nice! What a nice! Yeah. So, Len, ito isa. Tingnan natin. Excited. Excited. Here it is!
Sugba Chicken Inasal, Davao Style. Natatakam na ba kayo? Kain na na! Coming up next, Wow na Wow Kilaw. Huwag kayong alis. Magbabalik ang Idol sa Kusina! Welcome back sa Idol sa Kusina! Natatakam na ba kayo? Okay, as promised, Wow na Wow Kilaw. 2 kilaw ang gagawin natin ngayon. Isa po yung lapu-lapu, ito po yung lapu-lapu, at ito naman po yung tinatawag na lato. Lato. Yung lato is a seaweeds, green seaweeds. Alright? So, ang gagawin nating salad ay pampahimagas ng ating, kumbaga pampagana para pampagana. Sulin, kumakain ka ba ng sashimi? Opo. Talaga? Oo, bakit? Okay. Magugustuhan mo itong kasunod natin, itong kilaw na lapu-lapu. Yes. Tara, simulan na natin! Sulin, nandito sa ating harapan ngayon ang ating tinatawag na lapu-lapu. Ito'y sariwa, ah. Fresh. Fresh na fresh. Di ba? Ah, yeah, fresh. Amoy lapu-lapu. Oo. Okay. At siyempre, hihiwain natin muna. Lagyan natin suka. Lagyan natin ng ginger, sibuyas. Itong ating green. And then, pula naman. Lagyan natin ng dayap. Itong ating kilawin, Gano'ng katagal tipigain ito? na. Tipigain mo yan. Ilagay natin lahat dito. Tilalim ito kalamansi. Okay, Sulin, tikman natin, no? Take this one. What do I tikman? Tikman, you test. The fish. The fish, yeah. Small portion lang. Okay lang to? Yeah. Hanghang pero sarap. Lagyan na natin sa ating lalagyan. Ito ang magandang ginagawa natin sa kilawin. Kung halimbawa po ay nasa dagat ka, normally yung mga fisherman, pag nakahuli sila, babalat na lang nila yung isda, isasaw-saw sa dagat, kasi malinis yung nasa dagat, di ba? And then, Depende. may suka silang dara parate. Nasa bote nilagyan nila ng sili. Ah, okay. Ay, so diretso na lang. Yes. Look at that. Beautiful. Yes. So, Len, tapos na tayo sa ating kilawin na lapu-lapu. So, ang kasunod natin gagawin ay yung ating lato. Okay. So, ilalagay muna natin sa isang tabi dahil magkasama po yan, lato at saka kinilaw na lapu-lapu. Unahin muna natin ang mangga. Kasunod ay itong cucumber. So, ito yung seaweeds or lato. This time, may kamatis naman. Of course, hindi mabubuo kung walang ginger. Red onions naman tayo para lalong sumarap, no? Ang kulang natin is green chili. Dito. Kalamansi lang. At of course, may suka din. Lagyan din ng suka. Kaya mong haluin? Of course, no? Of course. At ilalagay natin dito sa gilid. Parang ayaw maghalo. Ayaw ba? Talaga? Ako naman. Ganito yan. Yung kili-kili natin, itaas natin kili-kili. Kasi nagaganon ka lang. O, di ba? Tapos mo mataas. At saka ganyan lang yung mabilis. Oh. Kinaya, sumayaw ka, no? Tigs. Wow! Nakita mo na? Okay. So, ilagay natin sa gilid. Yes. What a nice! Woo! Nag-enjoy ka ba? Oo. Todo. Todo. Wow, to the max. Okay, so lastly is Our ping. our ping. Okay, that's right. Tama na po yan. Come on! 1, 1, 2. Ping, 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 ping. Here it is.
Wow na wow kilaw! May kilaw salad lapu-lapu at kilaw lato salad. Nakatatakam na ba kayo? Kainan na! Coming up next, Tula Hipon Sinigang. Huwag kayong alis. Magbabalik pang Idol sa Kusina! We're back dito sa Idol sa Kusina. Ito ang Tula Hipon Sinigang. May mga boodle fight na walang putahing may sabaw para mas madali ang pagkain pero mas masarap siyempre kung may sabaw. Okay. Siyempre, Sulen. Simulan na natin. Okay, Sulen. Nakita mo itong aking pinakukulang tubig, no? Oo. Bakit pinakukulang ko yan? Para po sa gulay mamaya ating ilalagay dyan. So, bago tayo magluto ng sinigang, ay ito yung hipon. Last minute nating ilalagay doon. Bakit? Kasi kapag una mo inilagay at bago mo luto yung gulay, wala na, rubbery na siya. Makunat okay. na. Matigas. So, dapat last minute parati. Okay. Okay, so unahin muna natin yung gulay. Yes, Ito chef. yung puso ng saging. May puso ka ba? Hindi. Wow. Oh. Hindi raw. Wala. Sabi niya walang puso. Paano ko humihinga? Okay. Kakaiba ang ating sinigang. Nilalagyan ko po ng puso ng saging. Okay. Tatanggalin lang natin yung nasa loob. Actually, first time ko to yung may puso, Puso? sa sinigang. Talaga? So, tatanggalin natin isa-isa. Huwag natin isama yung tinatawag natin na itong mga bottle na to. Kasi mapait po yan pag inilagay mo ron. Ah, okay. Mapait. So, dapat tangkay lang po. Ito lang po talaga. yung skin lang. Yan lang. Okay? Lagyan natin doon. Pakulan natin yung una. Kinakain i-blanch natin. Kasi karamihan, kapag inilagay ito ng diretso doon sa ating sinigang, what will happen is, naging kulay itim ang ating sabaw. So, dapat ilagay natin sa huli. Hindi natin pwedeng ilagay ng isama doon sa sabaw ng sinigang, ng hipon. Ika nga. So, isang buong heart. Isang buong heart. Generous ako eh. Oo, di ba? Pakulang lang natin yan. Blanch lang, ha? Blanch. Then, talong, ha? Ito naman yung ating sitaw. Dapat po lalagyan nila ng baking soda. Lagyan natin. Mamaya, tingnan nyo po anong kulay. Tingnan nyo po yung kangkong, ha? So, Len, the last one is the labanos. So, lagyan natin ng tubig. Yes. Yan. Then, lalagyan natin ng sibuyas. Ulit. Ito yung sibuyas. Isang buo. Or... Isang buo lang. Isang buo lang. Kailangan na may sibuyas. Ito na yung pinaka-final sa sinigang. Oo. Right? Now, alam ko kasi dati sa bahay ko, ito yung una. Yung una muna. Oo. Pagkatapos gulay, sabay-sabay na. Yeah. Ayun. Kaya yun. Halo-halo yun. Okay? Yay! Lagyan natin doon. Then next is the kamatis. Itong kamatis natin. Pag nagsigang kasi ako, ang style ko talaga, hiwalay-hiwalay. Hindi ko hinahalo. Sa end lang. Sa end lang. Kasi pag kayong halimbawa, nasa restaurant ka, kailangan yung gulay mo, hindi lamog. Oo. At mabilis. Alam mo ba kung bakit? Katulad nitong gagawin ko, stock na ito, no? Itong stock na ito. Ito. Ginagawa ko ng advance yan. May ganun. Ganun yun. Tapos, lalagyan natin ng sili pansigang, no? Then, ito yung Tamarind. tamarind powder.
Kung wala namang powder, you can use the tamarind, the fresh tamarind. Pakuluan mo, pagkatapos, sasalain mo. Diba? Ilagay mo doon. Matagal yun. Matagal yun. Okay. So you love sour taste, right? Oo. So I put 1 kilo here. No, just kidding. About 50 grams. Okay. Ganyan lang. Pakulan na natin ng konti. Okay, Solen, lagyan natin ng patis. Siyempre, no? Kapag sinigang, dapat ay patis. Oo. 1, 2, 3. Mamaya natin ulit lalagyan. Okay. Pakuloy lang natin yan. Pag kumulo na yan, saka natin ilagay yung hipon, then gulay. So, ihanda natin ang ating tinatawag na palayok, no? Dito lang. Ihanda lang natin dyan. Wow! What a nice! What a Yay! So, pag kumulo na, titingnan natin mabuti, mga viewers natin, dyan sa mga bahay natin. Ito'y mahalaga sapagkat halimbawa, katulad mo, mahina ang metabolism ng katawan ng tao. Kapag hindi mo tinanggal yung bula na yan, yan yung toxic ng gulay, yung dumi. Dapat tatanggalin bago mo hihigupin. Okay. Lalo sa mga bata. Pag kulo niya, ilagay natin yung ating Yung shrimp. shrimps. Yan. Your spoon, my spoon. Sige nga. Sarap. You love sour? Yeah, I love it. Perfect. Ay, kumukulo na. So, ilagay na natin yung gulay. Yung sitaw. Yes. At saka po yung ating tinatawag na labanos. Okay. Saka yung puso ng saging. Wow. Wow. Yun. Bountiful of vegetables. Alam mo, ang kagandahan sa sinigang, maraming gulay, kahit konti lang yung laman. Dahil pag Pilipino, mahilig tayo sa sabaw. At ang kanin, nilagyan ng sabaw, okay na po, kahit isang kapirasong ulam lang. Diba? Mapagtiis tayo eh. Ganyan tayong Pinoy, mapagtiis. Yan, pakulit natin konti. Kulo ng konti, okay na yan. Ilalagay natin sa palayok. Okay na? Yes! Mabilis. Kakain ka na. Wow! Kitang-kita talaga yung kulay green. Oo. Galing. At pag inilagay mo yung sugpo natin, no? What a perfect, ha? Yeah! Yes. Oh, ganda yung kulay, ha? Ganda ng kulay, no? Yeah. Hindi ganyan yung sinigang ko. Ah, hindi ganyan? Now you know. Oo. Sabi nga ni Manny Pacquiao. Sabaw na. Tapos pwede na matikim. Yes. You know, Tumikim. tumikim ng tumikim. Yan, yung sugpo si babaw. Sabaw na lang. Sabaw na lang, ulam na. Here it is, Tula Hipon Sinigang. Natatakam na ba kayo? Kainan na! Yes, higop, higop. Huwag kayong aalis! Magbabalik pa ang Idol sa Kusina! We're back! May 3 boodle dishes tayong ginawa. Una ay ang sugba chicken Davao style. Para hindi maging dry ang ating manok na niluto, dapat balutin natin ng dahon ng saging or fuel pagka yung luto na. Pero pag yung lutong-luto na bago, siyempre dapat fresh i-serve ka agad at masarap ang lasa noon. Mayroon din tayong wow na wow kilawin na may 2 version. Una ang kilaw lapu-lapu. Ang tip ko noon ay dapat sariwang-sariwa yung ating lapu-lapu. Talagang freshness na kung hanggat maaari, yung gumagalaw pa yung isda.
At doon mo ma-appreciate na masarap yung kilawin natin. At pangalawa naman, yung ating lato salad. Yung lato salad naman, malangsa kapag hindi natin ibinablanch sa mainit na tubig. Saglit lang, parang tinanong mo lang, sinausaw mo lang, tanggalin mo kaagad. At para hindi siya maamoy dagat. Kasi ano yan parang lumot, amoy lumot. Yun ang technique to. And finally nga, ito na nga yung kinain na sila, nag-enjoy nga, halos hindi bitawan yung kanyang sugpo. Ang tula hipon sinigang. Ang tip ko doon ay wag nating lutuin ahead of time yung ating sugpo. Dapat ay pakuluin mo na yung kamatis, sibuyas, at yung pangpaasim at saka yung veggies bago natin ilagay yung sugpo. At kapag namula, pink list na yon, naging pink na, iserve ka agad. Diba? Para mag-enjoy tayo mga nasa bahay natin. Tama. Okay. At salamat kay Sulin Hiyusaf. Anytime, Chef. Nag-enjoy naman ako dito. Babalik ako for sure. Talaga? Oo. Ang galing. Salamat din sa mga HRM students and faculty ng TIC Pacific College ng Cubao, Quezon City. Busog na ba kayo? Busog na! Laging tandaan, bago ang happy eating, dapat meron mo ng happy cooking. Kayo rin, pwede maging idol sa kusina! Kung saan wala kayong gagawin kung di kumain na kumain! See you next Sunday! You have a dinner date with Idol sa Kusina! Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Idol sa Kusina would like to thank the following: Ariston, GE Appliances, Gerdos, Union Home Appliances, your dependable home partner, Fashion Chefs, Sogo Home and Office Center, Savers Appliance Depot, Destiny Paint, Multimac International of the Gumeco Group of Companies.